Magandang araw po. Ito na ang ikalimang video ng ating hermeneutics at tayo ay nasa ikalawang bahagi na tinatawag na God and Hermeneutics. God and Hermeneutics. At sa bahaging ito na rin po yung ating ikalawang video. At ang pag-uusapan natin dito ay important characteristics of the Bible in connection to hermeneutics. Important characteristics of the Bible in connection to hermeneutics. Ano yung mga mahalagang maunawaan natin sa banal na kasulatan para paniwalaan talaga natin na ito ay salita ng Diyos? Alam niyo po, napakahirap na meron tayong duda sa Biblia pagkatapos ay pinapalabas natin na naniniwala tayo. Dahil kung ito ay talagang pinapaniwalaan natin na salita ng Diyos, ay talagang ibibigay natin ang todong magagawa natin para ito ay maunawaan. At ang totoo ay hindi na natin kailangang magsalita. Kailangan lang ay ipakita natin sa Diyos na pinapaniwalaan talaga natin na ito ay salita ng Diyos. Mukhang maganda po at mapanghamon yung sinabi kong yon, kaya ulitin ko para sa iyo. Hindi mo na kailangang magsalita sapagkat sigurado ko na ang sasabihin mo ay naniniwala ka sa Biblia, pero ang magpapatunay nito ay kung paano mo ito tratuhin. Isipin mo kung ilang taon ka ng Kristiyano at kahit kailan ay hindi mo pa ito nababasa ng buo at hindi mo ito pinagkakaabalahan sa araw-araw mong buhay, pero kapag ka nagsalita ka, ay parang ipinapakita mo sa mga tao na bilib ka sa Biblia. Naku, napakaraming taong ganyan. At ang tanong ko ay, isa ka ba sa kanila? Yung mga ang gaganda ng sinasabi sa Biblia, ang gaganda ng kanilang ipinapakita na tila sila ay naniniwala sa Biblia, pero sa totoong buhay ay wala naman pala. Yun pala ay nagpapa-impress lang na ganun siya sa Biblia. Malala ko yung sinabi ng isang mangangaral. Bakit ang mga dokumento sa mundong ito ay talagang inaalam natin? Kailangan pa natin minsan ng abogado para maunawaan ang mga bagay na ito. Iyon ay sapagkat takot tayo sa consequences ng pagiging ignorante sa mga batas. Pero bakit ang mga salita ng Diyos na magdudulot sa atin ng walang hanggan, minsan o hanggang ngayon ay parang pinaglalaruan lang natin, maipakita lang natin sa ating mga kapwa na tayo ay talagang parang naniniwala sa Biblia, sapat na sa atin. Maaari ba mga estudyante, nasabihin ko sa inyo, hanggat meron tayong pagkukunwari na parang alam natin ang Biblia at tayo ay humahantong na sa walang ginagawa talaga, tumigil na tayo sa ganyan. Malaki ang impact ng ganyang pag-uugali sa Diyos, yung pagiging pretentious. Kapag tayo ay pumunta doon sa believer's moral, ipapakita ko sa inyo na kung ang hangad mo lang ay paghanga ng tao, wala kang pag-ibig sa Diyos, mahal mo ang iyong sarili, at yan ang katotohanan tungkol sa iyo. Ilalaan ko ang pagkakataong ito para mahimok kayo na paniwalaan talaga ang Biblia, para maglaan kayo ng totoong panahon na pagsikapang maunawaan ito. Basahin ko itong aking introduction. It is important that in hermeneutics, one must be completely convinced that the Bible is God's written revelation to man, and it possesses the following characteristics. So punta po tayo sa mga bagay tungkol sa Biblia. At ang number one natin ay yung inerrancy nito. Inerrancy. This means that the Bible in its original making was free from any error, and it denotes its unity. Unity. The Bible is free from any contradictions. Although the Bible was written at least by 40 different authors over a period of not less than 1,600 years, yan po ang assessment ng mga ilang scholars, many of whom never saw each other and were in different occupation. The Bible formed one beautiful temple of truth
that does not contradict itself theologically, morally, ethically, doctrinally, scientifically, historically, or in any other way. Unity is so apparent, thereby it is easy to think of it having just one author, and that is God Himself. Ang isang iniisip ko rito ay kung ikaw ay pinili talaga ng Diyos at inilalan mo ang iyong sarili para sa Kanya na nangangahulugan na ikaw ay nagsisikap ng pagpapakabanal o kaya ay sabihin na natin sa ating kapanahunan na nagsisikap maging katulad ng ating Panginoon Kristo ay katulad ng mga manunulat sa banal na kasulatan, nakakasangkapanin ka rin ng Diyos. Huwag mo nang isipin na ikaw ay magiging author ng isa sa mga aklat ng Biblia. Malamang may ibang bagay na pinaglalaanan sa iyo ang Diyos. Kaya't ang katanungan ko ay, naniniwala ka ba talaga sa Biblia? O punong-puno ka ng pagdududa rito? Sinabi ko na kanina na kapag tayo'y magsasalita, siyempre, maganda yung sasabihin natin. Pero tignan mo yung pinagdaanan ng buhay mo. Kung talagang naglaan ka ng panahon upang maunawaan mo ang Biblia, yun ang titignan mo para kung hindi totoo ang iyong sinasabi at hindi tutugma sa iyong ginagawa, magbago ka na habang may pagkakataong ka pa. Alam ba ninyo na meron po akong kinatagpo sa Cavite na isang inhinyero sa abroad. Akala ko ito ay hindi pa mananampalataya. Kaibigan po ng aking asawa ang kanya ring may bahay kaya kami nagpanagpo. Nung kami ay nag-uusap na, doon ko napag-alaman na overseer pala siya. Overseer sa abroad. Yun ang kanyang pakilala sa akin. Sa aming pag-uusap, siyempre, bibigyan ko na naman siya ng mga hamon tungkol sa kanyang pananampalataya. Kalaunan ay lumabas sa kanyang bibig dahil ini-encourage ko siya na basahin ng basahin at unawain ang Biblia. Kasama na doon ang pagpapaliwanag ko sa kanya tungkol sa New Covenant ay kalaunan ay nasabi niya sa akin na there are 3,000 contradictions in the Bible. Tignan niyo po itong overseer na ito, hindi po ito pastor, ito ay pinapaniwalaan ko na tanim ng kaaway. Bakit? Ina-assess ko ang kanyang sinasabi at yan ay impluensya ng Muslim sa kanya. Ano po ang punto ko diyan? Pag pinaniwalaan mo ang ganyang karaming kontradiksyon, wala pong lumalaban diyan kundi ang mga Muslim. Wala pong nagpapalabas ng ganyan kundi ang mga Muslim. Ngayon kung pinapaniwalaan mo yan, mukhang kumikiling ka na sa kanilang aklat na ginagamit. Yun ang punto ko diyan. Kaya ako sinabi na malamang yan ay tanim ng kaaway. Alam nyo, bago kayo magduda sa banal na kasulatan, kapag may nagsasabi sa inyo, isipin nyo muna, anong aklat ngayon ang paniniwalaan mo tungkol sa Diyos? Ang Quran o ang kaya isinulat ng mga Mormons o kung meron ka pang ibang alam? Kapag kaganyan ang nakikita ko sa isang mga ngaral, sa pastora, hindi sa mga ordinaryo na mga miyembro ng ating iglesia, isa lang ang alam ko, hindi niya talaga sinisikap na alamin ang laman ng Biblia. Kaya muli ay tanungin kita, ikaw ba ay maraming duda sa Biblia o ikaw ay naniniwala na ito talaga ay buong-buong salita ng Diyos? Pero hindi mo na dapat sagutin ang tanong na yan, ayusin mo na lang yung mga susunod mong hakbang at patunayan mo sa iyong sarili at sa Diyos na pinapaniwalaan mo ang kanyang salita. In spite of the length of the Bible's composition, writers of different generations, approximately 65 generations, live in different places. They say 13 countries, and even on different continents, they say 3 continents, written in different languages, 3 languages, Hebrew, Greek, and Aramaic, working in different occupations, etc. Yet despite of all this diversity, the Bible presents a unified theme from beginning to end. Their prophecies about events were fulfilled
and are being fulfilled. Their prophecies about the Messiah Jesus concerning his life in the flesh were numerous yet were fulfilled. The implication, of course, is that such marvelous continuity could not have been achieved without the divine guidance. Kung wala ang Diyos, hindi talaga mangyayari ang mga bagay na yon. At ganito ang sabi ng ikalawang Samuel 22:31. Ikalawang Samuel 22:31. As for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. Mayroon pa akong mga ilang talata rito na nagpapahayag ng ganyang din diwa na ang Diyos, ang kanyang pamamaraan at ang kanyang salita ay walang bahid, walang kamalian. Kaya bago natin pagdudahan ang salita ng Diyos, kailangan pag-aralan muna natin. At kung tayo ay naniniwala, huwag na nating ipagsabi. Tingnan na lang natin ang ating mga ginagawa. I-impress muna natin ang Diyos at ang ating sarili na totoong pinapaniwalaan natin ang Biblia. Pero tandaan din ninyo, hindi dapat ay pang isang linggo, pang isang taon, o pang isang dekada ang ating ginagawa. It should have been a lifetime commitment to know and understand the Bible. Alam niyo, kalaunan naman ay lalabas din yan kung totoong ikaw ay naglalaan ng panahon sa salita ng Diyos. Lalabas yan, lalabas at lalabas yan. Pag kinausap ko ang isang tao, alam ko kung ampaw ang kanyang alam sa Biblia. Mga kapatid, huwag kayong na-offend sa ganitong mga pananalita sapagkat napakaiksi na ng panahon para bebehin ko kayo. Wala na tayong panahon na magbulahan pa. Panahon na para itodo na natin, gawin natin ang dapat nating gawin. Pag nakita ng Diyos ang 100% mo, siya ang bahala sa iyo. Pero kung ang commitment mo lang ay katiting, 90%, 98%, 99%, hindi mo talaga isinapuso na itodo mo para sa Kanya, hindi pa rin satisfied ang Panginoon sa iyo sapagkat sinabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Madaling sabihin yan, pero maganda pa ipakita na lang natin na totoo sa atin ang ating pagmamahal sa Kanya ng buong buo. Ang number 2 natin tungkol dito ay prophetic accuracy. Prophetic accuracy or accurate in prophecy. Accurate in prophecy. Ngayon po, ang titignan lang natin dito ay tungkol sa mga hula bago dumating ang anak ng Diyos. And there are over 300 prophecies concerning the Lord Jesus Christ in the Old Testament that were fulfilled in the New Testament. And there are over 300 prophecies concerning the Lord Jesus Christ in the Old Testament that were fulfilled in the New Testament. And I gave here some few verses. I chose among about the Redeemer's coming in the flesh. They are selected to show you it fits only in Jesus Christ. It fits only in Jesus Christ. Let's say every circumstance, probability fulfilled only through Jesus can be considered as 1/1 billion. Isipin niyo yung sinabi kong yan. 1/1 billion. The meaning of that is that every 1 billion man who have lived in Israel, yan ay dahil hindi siya pwedeng magmula sa ibang bansa, there is only one who will fit all these verses. Why is this? This is how the consistency of the scriptures. This is to show the consistency of the scriptures. To say that these are fulfilled by chance is an astronomical impossibility. Kahit ako ay halos hindi ko maarok yung sinulat kong yan. Astronomical means beyond our comprehension to understand. Pero sa ganyang paraan ay natupad sa Panginoon ang mga hula sa Kanya. So number 1, Jesus' lineage foretold. Jesus' lineage foretold. Sa Genesis 49:10, nabanggit ang pagmumulan ng Panginoon na galing sa tribu ng Huda.
At kung titingnan natin ang Lucas 2:4, siya ay talagang nagmula sa tribo ng Huda. Pangalawa tungkol sa kanya is that Jesus will be born from the lineage of the kings. Jesus will be born from the lineage of the kings. Sinabi ng Isaias 9:7, ito ay medyo kabisado nating talata, King will be heir of the throne of David. King will be heir of the throne of David. Kung hindi ako nagkakamali, nang makipagtipan ang Diyos kay David at nangako siya na patuloy ang kanyang trono sa kanya, ito ay sinabi ng Diyos nang malapit na siyang mamatay. Tingnan nyo ang awit kabanata 89, Psalms 89, at makikita nyo diyan yung tungkol sa tipan ng Diyos kay David, and He promised 2 thrones for him. One of the earthly throne and the eternal throne fulfilled in Jesus Christ. At kung papansinin ninyo, ang Mateo 1:1, Matthew 1:1, ay sinabi doon, a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ang ganda po noon sapagkat kung babasahin ninyo ang Genesis chapter 12, 1-3, ay nangako ang Diyos kay Abraham ng ganito, and all nations of the earth will be blessed through you. And that was only fulfilled in Jesus Christ. And then yung pangako ng Diyos na trono kay David ay kaya siya binabanggit. Kaya usually ang mga Israelita na sumasampalataya sa Panginoon Kristo, ang sinisigaw nila ay Jesus, Son of David, na nangangahulugan na pinapaniwalaan nila na siyang Mesyas at siya ang pangako ng Diyos na magiging hari sa kanila at sa walang hanggan. Marami akong inilagay na talata rito mga kapatid. If you wanna check all these verses to prove the lineage of our Lord Jesus Christ as the promised King and of course the Messiah. Number 3 is that Jesus' birthplace. Jesus' birthplace. Sa Micah 5:2, a ruler will come from Bethlehem, Ephratah. Sa John 7:42, Jesus, the Messiah, came from David's descendants and from Bethlehem, the town of David. O little town of Bethlehem. Dapat ay alam din natin na may dalawang Bethlehem sa Israel. One from the north and one from the south. But Bethlehem Ephratah is the only from Judah that make it precise. Eksakto talaga doon sa Judah. Ang pang-apat natin is Jesus' rejection. Jesus' rejection. Isaiah 53 verse 3, Jesus will be rejected. The Messiah will be rejected. Ito yung ayaw na ayaw ng maraming Hudyo na talata. But in John 1:11, Jesus was rejected by majority of the Jewish, especially their leaders. At alam natin na yan napakarami sa banal na kasulatan sapagkat alam natin ang nagudyok sa mga Romano para ipako sa krus ng Panginoon ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Ang panglima natin is about Jesus' persecution. Jesus' persecution. Pag binasa nyo ang kabuuan ng Isaiah 53:1 hanggang 7, is that the servant of the Lord will be persecuted. And then read Matthew 26 and 27, Jesus was severely persecuted to his death. Alam natin na yan ay paulit-ulit sa banal na kasulatan. Jesus from birth to death had always been rejected by majority of the Jewish people. And who is behind it? It is Satan. Satan is behind the plot to destroy the Son of God. Ang pampito is that Jesus' triumphal entry. Jesus' triumphal entry to Jerusalem. Zechariah 9:9, King will enter Jerusalem on a donkey with the people's chant. Zechariah 9:9, King will enter Jerusalem on a donkey with the people's chant. And if you read Matthew 21, 1-11, Jesus rode on a donkey when he entered Jerusalem. Ito iniisip ko ito, grabe ito eh. Kung pinapaniwalaan ng mga Hudyo
na mangyayari yung hula doon sa Zacarias na ang isang hari ay sasakay sa asno at papasok sa Jerusalem, palagay ko hanggang ngayon at sa walang hanggan ay walang gagawa niyan sapagkat ang hari, kalimitan ng sinasakyan niyan ay kundi kabayo ay mola katulad ng ginawa ng anak ni Haring David. Kaya isipin na lamang ninyo, hari na pumasok doon sa Jerusalem, kaya hindi makasigaw ng papuri ang maraming tao, ang mga bata ang nagsisisigaw na ang Panginoong Hesus ay hari. Next is Jesus' betrayal. Jesus' betrayal sa Psalm 41:9, by one who shared bread with him. Ipagkakanuno siya ng kasalo niya sa iisang plato. Mateo 26:14 hanggang 16. Jesus was betrayed by a close friend Judas who ate of his bread with him. Next is that Jesus sold for 30 pieces of silver. Jesus sold for 30 pieces of silver. Yan ay nakahula ulit sa Zacarias 11:12 hanggang 13. Shepherd sold to 30 pieces of silver. At sa tingin ko ay meron pa sa aklat ng Jeremias ang tungkol dito. Pero kung titingnan natin sa Mateo 26 ay makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ay ipinagbili sa halagang 30 pirasong pila. Naganap ang hula na ito. Pero ang isipin natin dyan ay isang guro na pinapaniwalaan ng napakaramit sinusundan ng marami na gumagawa ng mga himala na ipinagbili sa halaga na para lamang sa isang alipin. And then ang susunod natin ay money used to buy a potter's field. Money used to buy a potter's field. Sa Zacarias 11:13. Sa Zacarias 11:13. Money will be used to buy a potter's field. At ako'y naniniwala, meron din yan sa Jeremias. Kalaunan ay makikita natin na ito ay natupad sa pamamagitan ni Judas. At kung babasahin ninyo ang Acts chapter 1 verse 18 to 19, ang halaga na natanggap ni Judas ay pinambili na ng lupain. Natatawa lang ako diyan sapagkat may mga ganyang tinatawag ng mga manggagawa sa ating kapanahunan na sa pamamagitan ng kanilang kinikita sa gawain ay bumibili sila ng kanilang mga ari-arian sa mundong ito, samantalang ang kanilang hangarin ay walang hanggan sa langit. Nababanggit ko lamang po yan. At alam po ninyo, doon sa lupain yon, doon din namatay si Judas. Ang susunod is that Jesus' crucifixion. Jesus' crucifixion na sinabi ng Isaiah 53:12. Isaiah 53:12 will be numbered with the transgressors. At kung babasahin nyo ang mga huling talata ng Isaiah 52 ay makikita nyo yung hula tungkol sa Panginoon na doon sa kanyang paghihirap na dinanas ay ipinapakita na halos hindi siya makilalang tao. Kayong napanood natin na pelikula tungkol sa The Passion of the Christ, palagay ko ay kulang pa yon. Kung paano tayo nahihindik at nandidiri doon sa Passion of the Cross sa sinapit ng aktor, pero sa aklat ng Isaias ay binabanggit doon na siya ay halos hindi makilalang tao. Ganong katindi ang dinanas ng katawan ng Panginoong Jesucristo sa kamay ng mga nagparusa sa Kanya. Ang susunod natin ay Jesus' death, ang kamatayan niya. At yan ay makikita sa Daniel 9:25, yung eksaktong hula doon ng kanyang kamatayan. Daniel 9:25, diyan yung mababasa yung mga 70 weeks ay eksakto na nangyari sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Maging ang kanyang pagkalibing na inilibing sa libingan ng mga mayayaman, subalit yun ay hiram, ay natupad din sa Panginoong Jesucristo. Ang kanyang muling pagkabuhay sa Psalm 16:10. Ang kanyang muling pagkabuhay sa Psalm 16:10.
will be resurrected. Sinabi diyan. And then alam natin ang Panginoon Kristo ay muling nabuhay. The only one who spoke about God who resurrected from the dead. At malala ko diyan yung sinabi ng isang banyaga na kung ikaw daw ay naghahanap ng direksyon at ikaw ay nadako sa sangang daan at doon ay may dalawang nakahiga na tao. Isa ay patay, isa ay buhay. Kanino ka daw magtatanong ng direksyon? Ang ganda po nun. At iugnay natin sa sinabi ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life. Kaya huwag kayong magtanong sa patay. Magtanong kayo sa buhay. Note, again, the probability per circumstance is 1/1 billion. The probability per circumstance is 1/1 billion. Ang ibig ko sabihin ay sa bawat sirkumstansya, nagbigay ako sa inyo ng 12 at katulad ng sabi ko na yan ay magaganap lamang sa isang lalaki na nabuhay sa Israel. Kaya ang gagawin natin, i-multiply natin yung probability to 12 billion sa 12 circumstances. That is to add 108 zeros to a billion. 108 zeros to a billion. And it can be stated as 1/10 raised to 116. Ulitin ko, it can be stated as 1/10 raised to 116. Andito po yan sa inyong module. Pero ang ipinapakita ko dyan ay yung imposible na hindi makita ito ng mga Israel dapat. Pero dahil hindi nila pinaniwala ng Panginoon, hindi nabubuksan ang kanilang kaisipan tungkol sa katotohanan ito. Remember that this is still a very conservative computation with the present growth rate of men in Israel. Possibly take double or triple quadrillion years to reach that number. Anong sinasabi? Ito po, with the present growth rate of men in Israel, possibly take double or triple quadrillion years to reach that number. And how many verses we use from more than 300 verses? Only 12 verses or circumstances. 12 lang out of 300. Ano ang hangarin ko dyan? Ang hangarin ko dyan ay para ipakita ko sa inyo na totoo ang Biblia. At yan ay para himukin kayo na maglaan kayo ng totoong panahon para unawain, pag-aralan ang banal na kasulatan. At alam ba ninyo, para mapatunayan nyo ang katotohanan ng Biblia, pag-aralan nyo yung mga hula tungkol sa mga huling araw na ito. Many of them were written. Marami. Pero ang tanong ay naniniwala ba tayo o pinipilipit natin para sa pakinabang natin ang Biblia? Isa nga lang dyan sa sinasabi ko ay tungkol sa Israel na nung panahon ng Panginoong Jesucristo hanggang sa ito ay mawasak sa pamamagitan ng mga Romano, ay talagang naging ilang ang bansa na yan. Pero nung ibinalik ng Diyos ang mga Israelita, ay nakikita natin sa ating mga mata kung ano ang nangyari at kung paano natupad ang mga hula tungkol sa bansang yan. Patutuo yan, natutuo ang Biblia at mangyayari ang mga sinasabi ng Diyos. Punta tayo sa pangatlo, historical accuracy. Historical accuracy. Naalala nyo ba ang tungkol sa handwriting on the wall that is found in the 50th chapter of Daniel? Belshazzar hosted a feast with 1,000 of his lords and ladies. Suddenly, a gruesome hand appeared out of nowhere and began to write on a wall. Ito po hindi galing sa akin. Galing po ito sa hindi ko alam at maalala na source. Sabi pa rito, the king was disturbed and asked for someone to interpret the writing. Daniel was found and gave the interpretation. That after the interpretation, then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet and put a chain of gold in his neck
and made a proclamation concerning him that they should be third ruler of the kingdom. Daniel 5:29. Basing their opinion on Babylonian records, the historians claim this never happened. According to the records, the last king of Babylon was Belshazzar, but a man named Nabonidus, and so they said the Bible is in error. There wasn't a record of king named Belshazzar. Well, the spades of the archaeologists continued to their work. In 1853, an inscription was found on a cornerstone of a temple built by Nabonidus to the god Ur, which read, "May I, Nabonidus, king of Babylon, not sin against thee, and may reverence for thee dwell in the heart of Belshazzar, my firstborn favorite son." From other inscriptions, it was learned that Belshazzar and Nabonidus were co-regents. Nabonidus traveled while Belshazzar stayed home to run the kingdom. Now that we know that Belshazzar and Nabonidus were co-regents, it makes sense that Belshazzar would say that Daniel would be the third ruler. What a marvelous nuggets of truth tucked away in the Word of God. Nawa po ay naunawaan niyo yan. Basahin niyo ulit. At ito ay nagpapahayag ng kamangha-mangha tungkol sa banal na kasulatan na kahit anong pilipit ang gawin ng tao ay ilalabas ng Diyos ang katotohanan dito, at dito naman ay tungkol sa history na natuklasan ng mga archaeologists. At dito po pala ang source nito, Adrian Rogers at 2006 Loveworth Finding Ministries website, at nandoon siya. Sinulat ko pa rito, many of the archaeologists today use the Bible as their guide to their diggings. Example, the Noah's Ark was traced through the referring from the Bible in the book of Genesis 8:4. The crossing of the Red Sea was proven though the remains of chariots' wheels in the seabed. Yan naman ay galing sa YouTube. Ang pang-apat natin ay scientific accuracy. Scientific accuracy. The truth of the Word of God tells us that God hangeth the earth upon nothing. Job 26:7. How did Job know that the earth hung in the space before the age of modern astronomy and space travel? The Holy Spirit told him. The scientists in Isaiah's day didn't know the topography of the earth, but Isaiah said, "It is God that sitteth upon the circle of the earth." Isaiah 40 verse 22. The word for circle here means a globe or a sphere. How did Isaiah know that God say upon the circle of the earth? By divine inspiration. Note, all of these qualities are still questionable to those who do not believe the Bible. Only those serious seekers of the truth will discover these great assets of this divine work. Kaya saan kaya tayo tumatayo? Doon sa totoong naniniwala o doon sa malalimang pagdududa? Alam niyo po, isang payo na ibibigay ko sa inyo. Okay lang naman na makinig tayo sa iba. Okay lang naman na tayo magbasa ng mga sinulat ng iba. Pero ito po ang payo ko sa inyo. Magseryoso ka at sabihin mo sa Panginoon, nais kong malaman ang tungkol sa iyo. Nais kong makilala ka. At lagi kong sinasabi ang katotohanan, ang Diyos ay hindi maramot, pero hindi niya bibiglaing ibigay sa iyo lahat. Ano ka? Yan ay panahon na nais niyang makita ang iyong katapatan sa Kanya. At ang panglima natin dito is more things about the Scriptures or the Bible. More things about the Scriptures. There are two divisions of the Bible, the Old and New Testament. Old Testament is the 39 books of the Bible, from Genesis to Malachi. May sinasabi sila na yung gamit ng mga Hudyo ay iba ang arrangement kaysa sa arrangement ng ating ginagamit na Biblia sa ngayon. At ang dahilan daw nila ay sapagkat ayaw nila na ang kanilang hinahawakang kasulatan ay magtatapos ng sumpa. Sapagkat doon sa Malakias
ay sinabi doon, or else I will come and strike the land with a curse. Yan ay sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na kapag ka hindi na ibalik ang puso ng ama sa anak at ng anak sa ama, ay susumpain niya ang sangkalupaan. Ang New Testament ay 27 books from Matthew to Revelation, at ang ibang bagay tungkol diyan ay pag-uusapan natin tungkol sa covenants pagka tayo ay nakarating sa pag-aaral na yon. The 8 sections of the Bible, section 1 is the law. That is Genesis to Deuteronomy. Section 2 is the history, Joshua to Esther. Section 3 is poetry, Job to Song of Solomon. Section 4, the prophecy, Isaiah to Malachi. And section 5, the gospel. At yan ay tinatawag kong transitional writings. Transitional writings. Section 6 is the history. It's the book of Acts. History of the church, kung paano ito lumawak. And section 7 are the epistles from Romans to Jude. And section 8 is the prophecy. That is the book of Revelation. Nais kong magtapos at bigyan kayo ng konting aral dito sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias. Sa Isaias 46, 8 hanggang 10. Isaiah 46, 8 to 10. Sinabi niya, remember this, keep it in mind, take it to heart, you rebels. Ang kausap ng Panginoon diyan ay Israel. Bakit tinawag niya ang kanyang mga pinili na mga rebelde? Tingnan natin. Remember the former things, those of long ago, I am God and there's no other. I am God and there's none like me. Para sa mga Israelita, hindi sila gaano sa mga nakasulat dahil wala silang mga materyales na katulad sa ating kapanahunan. At ang mga bagay na yan ay ipinapasa-pasa sa pamamagitan ng salita ng kanilang mga magulang. Ipinagutos yan sa Deuteronomy chapter 6. At lalo't higit nung may mga tagapagsulat na o tagapagturo na ng mga Levita na silang mga nagtuturo sa Israel. Sinabi pa ng Diyos, I am God and there's none like me. Naniniwala po ba tayo diyan na walang katulad ang ating Diyos? Sabi niya, kung bakit siya walang katulad, I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Kaya pala walang katulad ang Diyos ay sapagkat ipinapaalam niya sa simula kung ano ang katapusan ng mundo. At ito ang nakikita kong isang bagay tungkol sa mga Israelita. Kung bakit sila tinawag na rebelde, ay sapagkat kahit alam nila ang purpose ni God at ipinapaalam sa kanila, ay hindi na nila pinapaniwalaan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Marahil ay pinapaniwalaan nila sa salita, pero pagdating sa pamumuhay ay hindi na. Ano ang ibig sabihin yan? Una ay unawain natin ang purpose. Only God gave the human a purpose. Wala nang iba. At ang purpose natin ay malalaman yan sa pamamagitan ng kanyang mga ibinigay. I mean, yung kanyang mga salita. At sinabi niya na yan ay mananatili at hindi mababago. Ang problema ng mga Israelita ay hindi na sila nabubuhay ayon sa layunin ng Diyos sa kanila, kaya tinawag silang rebelde. Isang punto, mga kapatid, kung alam mo ang layunin ng Diyos at hindi mo'y sinasabuhay, isa kang rebelde. Malalaman mo ang katotohanan, hindi ka namumuhay sa layunin ng Diyos kung ang mga hangarin mo ay mga bagay sa mundong ito. Sapagkat ang layunin ng Diyos para sa iyo ay walang hanggan. Itanong niyo ang bagay na ito sa akin sa ating virtual at ito ay ihahayag ko sa inyo sapagkat marami na akong narinig tungkol sa layunin, pero yun ay mga pahapyaw lamang. Hindi yung talagang sinabi ng Panginoon dito, I make known the end
meaning the end of everything, there is the fulfillment of the purpose of God. At yan ay ihahayag ko sa inyo. Dito po tayo magtatapos sa ating ikalimang video. Sumagana nawa sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po sa bawat isa.